Inaasang 1 milyon ang madadagdag sa bilang ng mga botante sa bansa pagkatapos ng 10 araw na registration period. Yan ang sentro ng balita ni Denise Osorio. Live, Denise. Mela, patuloy ang pagpunta ng ating mga kababayan sa iba't ibang registration sites sa buong bansa para sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections ngayong taon. Ngayon ay August 2, ikalawang araw na ng voters registration. At sa makikita ninyo dito sa gilid ko, positibo ang turnout ng Special Register Anytime Anywhere program ng COMELEC. Mela, sa SRAP, pwedeng magparehistro kahit nasa mall, school o iba't ibang government at commercial spaces. Inaasahan na madadagdagan ng hanggang 1 milyong bagong botante pagkatapos ng 10 araw na registration period, kasama na rito ang tinatayang 500,000 na kabataang edad 15 hanggang 17 anyos na mga first-time voters para sa SK elections. Mga kabataan, lalo na yung mga aficionado talaga sa modern technology. And so dito nagkukumpulan ng mga kababayan natin, yung bang habang umiikot ka, nagpapashare ka, gumagala-gala, makapagparehistro na rin, sayang din yung pagkakataon. Lalo pa kung ikaw ay first-time voter, kasama si nanay, kasama si tatay. Bukod sa regular na registration, tumatanggap din ang COMELEC ng iba pang mga application, gaya ng change of name or civil status, correction of entries, reactivation, reinstatement, transfer from overseas to local, at updating of records para sa mga senior citizen, PWDs, at mga miyembro ng indigenous peoples at indigenous cultural communities. Available din ang online filing para sa mga nais mag-reactivate ng kanilang records. Mula August 1 hanggang August 10, bukas ang voter registration sa lahat ng rehiyon, Lunes hanggang Linggo, kasama ang holidays, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Excited ang 16 anyos na si Katie kasama si Barangay 737 Secretary Rosenda dahil isa siyang first-time voter. Aniya, ito na ang pinagkahihintay niyang pagkakataon para magamit niya ang kanyang karapatan bilang kabataang Pilipino. Masaya po. Bakit ka masaya? Dahil po ay mailalabas ang karapatan para bumoto. Para po sa mga upong SK Chairperson and Council, para po may mga matulungan po silang nangangailangan. Giit lang lokal na pamahalaan ng Barangay 737, importante na ang mga matatanda at nakakaalam ang magtataguyod sa mga kabataan para matuto ang kahalagahan ng pagboto. Kaya naman sila mismo ang nagdi-disseminate ng information at tumutulong sa pagrerehistro ng mga new voters. Karapatan po kasi nila para mapatunayan po nila o mapatunayan po nila na sarili po nilang opinyon o sarili nilang karapatan po yung mailabas nila para pagdarating po na henerasyon, alam po nila kung paano po pumili na nararapat po nilang iboto. Mela, umiikot itong SRAP sa ilang mga piling lugar sa NCR mula August 1 kahapon hanggang August 7 at makikita ang listahan kung saan sila papunta sa susunod sa kanilang official website para mas mabigyan ng accessibility ang ating mga botante, lalo na yung mga busy na voters natin at ang ating mga first-time voters. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Ermita, Manila. Balik sa iyo, Mela. Maraming salamat, Denise Osorio.